Nadiskubring wala ng buhay ang isang 45 anyos na nanay sa loob ng tahanan na ito kaninang madaling araw. Natagpo ang patay at may tama ng baril ang 45 years old na nanay sa loob ng bahay na ito sa poblasyon Makato, Aklan. Kinilala ang biktima sa pangalang Lori Lee Gonzales. Ayon kay Police Lieutenant Lynn Ibanez, Deputy Chief of Police ng Makato Police Station, nagsumbong sa kanilang tanggapan ang anak ng biktima bandang alas 4:30 ng madaling araw. Ano kayo na mga 4:30 it aga ay nakabaton kita may nag-agtugid nga niya sa office no. Unga biktima ang nag-informa nga ruyon nga ni may natabo nga hindi manami sa nang pusud pa ni Magay. Nadiskubre raw nila na naliligo na sa sariling dugo ang biktima at may tama ng baril sa ulo. Mga 4 lang namin napansin kanina na si tatay sa amin na si nanay daw may dugo. Ay pinuntahan ko si tatay dalhin sa ospital sana si nanay kaso sabi ni tatay wala na daw parang violet na kasi siya. Panimagay na sugid na nga si nanay na hay napanuhan nandaw nakita ut ananda nga duguan no duguan according sa ana ay patayot ako. Agad raw na nagtungo ang mga pulis sa lugar. Nadatnan nila ang nakatagilid na biktima at may tama raw ng baril sa ulo. So rayan sigida nagproceed kita ito nagto kita rito pag-abot naton sa area nga ni hay pag-abot naton to nakita gid man naton ro biktima no nagubog imaw tagilid ag may ninaimaw sa may right na nga temple banda. Agad naman na tumulong ang mga taga-Soko sa pag-iimbestiga. Royo na hinsigida nga nagtawag kita sa aton nga provincial forensic unit para ma-process yung crime scene. Sa pagsisiyasat ng Soko, na-recover ang isang empty shell ng 45 caliber sa higaan mismo ng biktima. During sa may nabuo kita nga empty shell ito, isa ka empty shell ag paglift gani biktima no biktima ri kato sa anang ginagugban hay may nakita nato yung Soko no nga ng fired bullet di kato nga sambilog lang man. Sa nakita ang atong empty shell kag ina is caliber 45 siya. 45. Ayon sa pamilya, nawawala rin daw ang cellphone ng biktima. Oro yung rugi na sugid kag ina at pamilya nga may cellphone agani rato nga biktima nga ra. Hay jury sa pagkandak nato investigasyon kag ina, uwa ta gininusoy ra yung cellphone at biktima Realme gani ra. Gininusoy ri kon sa gugban bisan ni katugan ni sa andang may sala-sala sa idagom nga to hay uwa ta gid makita ra yung cellphone. Sa inisyal na investigasyon ng mga kapulisan, magkasama raw na natutulog sa loob ng bahay ang biktima at ang live-in partner dito. Sa panayam ng PV News Online sa mga kapamilya ng biktima, mag-aalas 12 raw ng gabi ay nakarinig sila ng isang putok ng baril. Kasi mga alas tuwang gabi no, tuwang gabi kag ina ay ro nga matangani it dayang biktima ay nakabati tat yung pokra. Bale kasi sir ng 12 ng aga-aga may pumutok malakas akala namin kung kasi hindi naman sila nagpapanik kasi yung mga kasama niya sa bahay hindi naman ay pag-upo ka tayo tinanaw ako sa bintana ay wa matawon nag-agi ba iyaw ay nahadlok man ako guwa ron basi ko na ako man sunod ko gumawa man ako nganiwa ta ka man nagwa wa ta nagguwa ay pero sayo di mo nga gupukit ba rin naman nahadlok ka magwa aside na ako naiba ta pero kuryente agro barel abe Hay nakabati sa natyupok galing nahadlok magwa. Pati man niya ni anang live-in partner nga tuway wa magwa dahil medyo wa man kunimot nabatian nga may commotion or nagmuha ka abiron nga abi may nabaril or may naninahan hay medyo wa ta na naging mind. Nagtuwog aron nagutog man nagratog. Hindi nila alintana na may tama na pala ng pagbaril ang kanilang ina. Mag-aalas 4 ng madaling araw, nadiskubre na lamang nila na duguan na ang ina at wala ng buhay.
Mga 4 lang namin napansin kanina na ano si tatay sa amin na ano si nanay daw may dugo. Ay pinuntahan ko si tatay dalhin sa ospital sana si nanay kaso sabi ni tatay wala na daw parang violet na kasi siya. Ay tinawagan na lang namin ng ambulance para puntahan nila dito. Papunta na kami sa ambulance, nasalubong ko yung kapatid ko na sabing, nang te, may nakitang bala. Sabi ng kapatid ko. Tumawag sila ng pulis. Pumunta yung pulis dito. Inimbestigahan na nila. Bali doon na na-discover na si nanay mo ay May tama ng bala. Okay. So alas 12 ng gabi, bali natutulog si nanay mo Opo. at sino kasama niya sa loob ng bahay po? Si tatay po. Dalawa lang sila. Tapos yung mga kapatid ko, 3. Okay. 3 lalaki. Tapos nung pumutok raw, anong ginawa may pumutok, anong ginawa ninyo? Or ni tatay mo? Hindi niya narinig daw sir yung putok. Ewan ko lang bakit. Bali, yung lugar kasi ninyo, pag akyat dyan sa pinakang unahan, dyan sila dalawa Opo. katabi rin sila Mm-mm. tutulog. Pero hindi niya napansin na yung putok mismo dyan nangyari. Hindi sir. Sa tingin ninyo, saan nagmula ang putok pala po? Sa loob ng bahay, pinasok yung nanay? Oo, sa loob talaga sir. Akala ko nga extension yung pumutok kasi hindi naman sila nagpapanik. Sabi ko basta baka extension yon, sabi ko sa kasama ko. Ay hindi naman lalabas sana kami ng bahay, hindi naman kami makalabas. Hindi ligaw na bala na nanggaling sa labas? Hindi sir. Talagang sinadya? Sintro ang sadya Sintro gida. talaga si nanay. Ano yung duda mo? Sino ang gumawa? Wala pa kaming idea sir. Wala rin mga nakaaway si Wa- nanay mo? Wala po. Tuma, nagratuwa kay na mga pasado nga alas 4 hay according sa anang live-in partner sa aton nga biktima hay nabugtaw imaw. Ang pagkabugtaw na hay rikaron nga kapakagot ko no alis pakagot kung saan likod hay nakuha na nga wa tawa taga kuha niya ni wa tag response or ano ang rikato nakuha na medyo basa ko no ra nang ginagugban ay giplaslaytan na nakita na may dugo. Bago mo marating itong bahay ng biktima ay kailangan mong pumasok dito sa gate na ito. At may mga aso rin dito sa loob ng compound. Isa sa mga pinagtatakahan ng mga tao dito sa lugar o kapamilya ng biktima ay hindi raw kumahol ang mga aso. Bago may sumulod iyakan sa inyong bagay o ano? Wa gid sir dahil wa tabi nagahay duayam. Sa loob ng bahay na ito, ang natutulog dyan, kasama ni nanay mo ay ang tatay mo. Oo, sir. Sino pa ang iba pang kasama? Mga kapatid ko po. Okay. So nung gabi na yon, magkatabi sila ni nanay mo. Opo, sir. So hindi niya napansin agad na pagputok may tama pala ng baril si nanay niya. Hindi, sir. Tapos alas 4 na. Paano na discovery ni tatay mo na gano'n ang nangyari? Sir, alsa na naro ugo ni nanay. Oo. So, may nakita mo nga parang may may basaan ng ugo ay ginalsa na gintanaw sir ay dugo ko tagali sir. Ay gintanaw na si nanay wa ta sir gapanig-aw tagid imo nga nga. Di wa ta ba gahugag sir. Bali ginigising niya sana. Oo. Dahil alas 4 na. Oo. Tapos ganun pa ang Oo, nangyari. wa tagali sir. Oo. Sino ang anong duda mo nito? Ginsugod giday mo sir agin ginbaril into sa sugod. May kaaway ba si nanay mo? Wa man sir. Kung kami kilala be, wa man bigas sugid dun sir kung alin-alin ba nga mga matabo. Isa sa mga kapatid mo ay nagtaka na kagabi raw yung compound niyo nakita natin na dadaan ka muna sa gate na yan, papasok dito at may mga aso rin no dito sa lugar. Pero sabi ng kapatid mo, hindi raw kumahol ang mga aso ninyo? Hindi nga ni sir, wa ni Nagkahol. sir. So may posibilidad na kilala ninyo ang suspect. Kilala ng mga aso ninyo.
Base dun sir, ay uwa man nabiagos iya guys, gaano ro mga ayam sir. Oo. Sa police station tagid sandar rin. Ayon kay Pulis Lieutenant Ibanez, nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon sa kasalukuyan. Wala pa silang natutukoy na suspect at motibo ng pagbaril. As of now sir, wala pa kay ang aton nga mga operating units ato pasagwa. Ato pasagwa kay ongoing ang pagkandak sa follow-up. Kung tayo konsensyahon, manimawag, grabe, tala ng pag-ubrang anak inanay. Kung tayo, kung may kakigimaw, naman mo katugid tala ng pag-ubrabe, waman kamit sa ira, nabi nga kaaway si nanay. Basta, ginatabo ito kabi, ikibot siya tagid kami.